Gusto ko lang maglagay ng nuclear wastewater. Bago dumating ay muling manghuli ng malilinis na lamang dagat. Hindi inaasahan na inakit nito ang paghabol ng armada ng Agila. Pati 3,000 satellite ay inilunsad. Espesyal para bantayan ang maliit kong bangkang pangisda. Lahat ng ito ay dahil sa tuwing lalayag ako. Palagi akong nakakakuha ng matitinding kagamitan para ibigay sa bansa. At dahil dito ay naging pandaigdigang leader sa teknolohiya ang bansa ng Dragon. Sa sandaling ito, sa pangunguna ng mga dolphin, muli akong nakahuli ng malaking balto. Narinig lamang ang mabigat na kalabog ng winch. Agad na humigpit at tumuwid ang lambat. Sa ganitong galaw, kumunat ang noo ni Tio Chen. Mahinang bumubulong. May mali, may malaking bagay na nahuli sa lambat. Ngunit hindi alam ng mga tripulante ang dahilan. Patuloy pa ring masayang nagsasayaw. Sobrang swerte talaga ng batang amo. Walang uwi na walang huli sa dagat. Natatawa akong sumagot. Tama na ang pambabola. Bilis na natiahon ang huli. Ngunit gaano man pilitin ng mga tripulante ang winch. Hindi pa rin gumagalaw ang lambat. Kasabay nito, 50 milya sa dagat sakay ng barkong pananaliksik ng Agila. Isang batang tripulante ang hingal na tumakbo sa tulay. Kapitan, may problema. Nahuli ng lambat ng isang bangkang pangisda ang target ng ating misyon. Pagkarinig nito, agad na itinaas ni Kapitan Andre ang binocular. Nakita sa malayo ang isang bangkang pangisda. Maraming tao ang abalang humihila ng lambat. Kitang-kita na nakikipagbuno ang katawan ng barko sa mabigat na bagay. Mahigpit ang pagkakunot ng noo ni Andre. May pagtatakang nagsalita, napakalawak ng timog na dagat. Bakit eksaktong dito sa target point natin naghulog ng lambat ang mga mangingisdang ito? Siguradong may kakaiba rito. Bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ng ikalawang kapitan. Maingat na nagtanong. Ibig mong sabihin ay may tumagas sa ating impormasyon. Ngunit matapos pag-isipan, muli niyang ikinumpas ang kamay. Hindi tama, kung talagang may tumagas, hindi ganitong sirang bangkang pangisda ang darating, kundi isang napakalaking barkong pangseguridad. Kapitan, sa tingin ko ay nagkataon lang ito. Nang marinig ang sari-saring usapan, hinaplos ni Andre ang baba at nag-isip sandali, at sumangayon din sa hatol na ito. Tila sobra lang ang pag-aalala ko. Posibleng sumunod lang ang mga bangkang ito sa tunog ng sonar natin. Ngunit imposible nilang mahayla ang target ng misyon. Wala silang alam kung ano ang nakatago sa ilalim ng dagat. Agad namang tumango ang ikalawang kapitan. Tama, hindi nila mahihila ang dambuhalang iyon. Sa huli ay mapipilitan silang putulin ang lambat. 300 toneladang bangka na hihila ng 200 tonelada. Parang isang malaking kahibangan. Maya-maya ay lalapit tayo at magbibigay ng kaunting pressure. Tiyak na matatakot sila at tatakas na iiwan ng lambat. Pagkasabi nito, biglang gamaan ang atmosphere sa loob ng tulay. Marahas na tinapak ni Andre ang mesa, at naglabas ng utos. Huwag nang magaksaya ng oras. Lumapit agad. Itaboy ang maliit na bangkang pangisda na iyon. Di nagtagal, ang dambuhalang tahimik na barko ay nagpatunog ng sirena. Habang nagbabala sa radyo, Namyo 5718. Nakakaapekto ka na sa kaligtasan ng aming paglalayag. Agad na lumikas. Ang tunog ng sirena at babala ay agad. Nagpasimula ng kaguluhan sa bangkang pangisda. Hindi pa kami nakakasagot. Sumugod na agad sa amin ang tahimik na barko na may matinding puwersa. Grabe, dumating pala ang Agila na may ganito kalaking barko. Hindi kaya tayo ang pakay nila. Isang tripulante ang nagpanik na nagsalita. Ano bang balak nila? Hindi na ba tayo papayag ang mangisda? Isang matandang mangingisda ang kumaway para pakalmayan ang lahat. Huwag maghula-hula. Mga barkong pananaliksik ang mga iyan. Wala silang pakialam sa pangingisda. Pero may ilan pa ring nagtatakang kamot ulo. Ano naman ang pakay nila rito? Wala naman tayong ginagawang masama. Sa sandaling iyon, lahat ng tao sa barko ay naguluhan. Nakikinig si Tio Chen sa usapan ng lahat. At nagdududa rin sa loob. Noong bata pa siya, madalas siyang sumunod sa mga barko ng Agila para sumalo ng sonar. Palagi siyang kumikita ng malaki. Kahit matuklasan ng Agila ay wala rin silang magawa. Kaya palagi silang umiiwas sa kanila. Bakit ngayon sila pa ang kusang lumapit para manggulo? Sa sandaling ito, bigla akong nakaisip ng isang posibilidad. Tutal, alam kong may malaking bagay sa ilalim. Hindi ko lang alam kung ano talaga iyon. Kaya nagsalita ako. Tio Chen, sa tingin mo kaya natin ay nakahuli ng kagamitang itinapon ng Agila? Natigilan si Tio Chen. Sabay kumpas ng kamay. Malabong mangyari. Baka sonar ito. Pero paano magiging ganyan kabigat ang sonar? Hindi naman siguro submarino nila ang nahuli natin. Pero ang mga deep sea submarine ay kayang lumubog ng daan-daang metro. At sobrang laki pa ng tonelada. Hindi iyon kayang hilahin ng ganitong maliit na lambat. Matapos mag-isip sandali, wala pa rin siyang maisip. Habang ang malaking barko ng kalaban ay papalapit ng may matinding puwersa. Walang magawa si Tio Chen at napakagatlabi. Kung gusto nilang umalis tayo sa daan, umalis muna tayo. Hindi pa tapos magsalita, bigla akong nagkaroon ng ideya. Nakaisip ako ng paraang kapwa panalo. Tio Chen, huwag munang umatras. Paano kung dumiretso tayo sa pinakamalapit na isla? Kapag dumaong na malalaman natin kung ano ang nasa lambat. At malalaman din natin kung ano talaga ang pakay nila. Matalino rin si Tio Chen. Agad niyang naintindihan ang intensyon ko. Xiao Mu, gusto mo silang subukin. Tumango ako. Tama, kung magbabago tayo ng direksyon. At patuloy pa rin silang mangulit.
Ibig sabihin may bagay talaga silang gusto sa lambat. Agad naging seryoso ang mukha ni Tio Chen. 300 toneladang bangkang pang-isda laban sa 5,000 toneladang barkong pananaliksik. Kapag nagbanggaan ay siguradong mawawasak. Sige, kung talagang nakuha natin ang gamit nila, kailangan na nating tumakas agad. Pagkatapos magsalita, malakas niyang ikinumpas ang kamay. At agad nagbigay ng utos. Agad magliko. Huwag munang iahon ang lambat. Hihilahin natin ang bagay na ito pabalik sa isla ng Nanzhou. Samantala sa malayong tahimik na barko, pinanood ni Andre ang bangkang pang-isda na bumibilis patungong kanluran. Mayabang na tinapak ang kanyang hita. Tingnan ninyo ang mga duwag na mangingisdang dragon. Isang takot lang ay tumakbo na parang may buntot, ngunit hindi pa man siya nagtatagal sa pagmamayabang. Isang batang tripulante ang hingal na sumugod papasok. Kapitan, may masamang balita. Ang target ng ating misyon ay mabilis na gumagalaw pa kanluran. Tiyak na hinihilay yon ng bangkang pang-isda. Pagkarinig nito, biglang tumalon si Andre. Galit na sumigaw. Ano ang sinabi mo? Ang mga hayop na mangingisdang iyon. Alam ba nila ang ginagawa nila? Nag-aalalang dagdag ng ikalawang kapitan sa tabi. Kapitan, kailangan na nating kumilos agad. Kapag nakabalik ang bangkang pang-isda sa dagat ng dragon, tuluyang mabibigo ang misyong ito. Nang maisip ang magiging resulta ng pagkabigo, agad nagutos si Andre. Agad magliko. Habulin ang bangkang pang-isda, hindi sila dapat makatakas. Sa kabilang banda, kakapihit pa lamang ng direksyon ng ating bangkang pang-isda, si Tio Chen sa loob ng tulay ay nakatutok na minamasdan ang kilos ng tahimik na barko. Nang mapansing may mali, agad niyang tinapak ang mesa at sumigaw. Xiao Mu, bumaligtad sila at hinahabol na tayo. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Ngunit agad akong napangiti. Tio Chen, mukhang talagang malaking isda ang nahuli natin. Ganito sila kay Taranta, halatang may napakahalagang kayamanan sa lambat natin. Habang sinasabi ito, may narinig na namang wikang dragon sa radyo. Nanyo 5718. Inuutos ko sa inyo na agad huminto. Agad huminto. Kakatapos palang magsalita, biglang nagkagulo ang loob ng tulay. Nag-ingay ang mga tripulante, ngunit wala ni isa ang nagpakita ng takot. Haha, huminto. Maganda ang pangarap. Unang beses kong hinahabol ng banyagang malaking barko. Sobrang nakakakilig. Ang mga mangingisdang dragon ay hindi kailanman natatakot. Ngayon na may pagkakataong maglingkod sa bayan, lalo pang sabik ang bawat isa. Handa sa malaking laban. Pinukpok din ni Tio Chen ang dibdib. At buong tapang na sumigaw. Huwag kayong mag-alala. Basta makarating tayo sa isla ng Nanzhou. Kahit aircraft carrier pa ang dumating ay wala tayong dapat ikatakot. May buong dragon na bansa na sumusuporta sa atin. Tama, may punto ang sinabi ni Tio Chen. Sinaluko ang usapan. Ito ang teritoryo ng dragon na bansa. Kung talagang maglakas loob silang umatake, sisiguraduhin nating magbabayad sila ng mahal. Habang mataas ang morale ng lahat, agad kong kinuha ang radyo. At mahinahon ngunit matatag na sumagot. Kami ay bangkang pang-isda ng dragon na bansa. Nagsasagawa ng normal na operasyon sa aming karagatan. Agad ninyong itigil ang paghabol. Kung ipipilit ninyo ito, ituturing namin itong provokasyon, at direktang iuulat sa aming ahensyang pandagat. Matapos matanggap ang aking babala, pabago-bago ang ekspresyon ng mukha ni Andre. Hindi nila maaaring ilantad ang target ng misyon. At hindi rin nila kami kayang idiin ng husto. Kapag umabot pa ito sa hukbong dagat ng dragon na bansa, lalong lalaki ang problema. Kumunat ang noo ng ikalawang kapitan at lumapit. Kapitan, kung hindi sila tinatablan ng dahas, subukan natin ang mahinahong paraan. Pumikit si Andre at nag-isip sandali. Saka tumango at nagsabi, ganito, magkunwari tayong bibili ng isda sa kanilang barko. Linlangin silang huminto, paglapit ay diretsyong agawin. Kung hindi kaya ay bigyan ng kaunting bayad. Basta maputol ang lambat at mabawi ang bagay. Di nagtagal, muling tumunog ang radyo sa bangkang pang-isda. Nanyo 5718. Wala kaming masamang intensyon. Tapos lang ang aming mga supply. Kailangan namin ng maraming pagkain. Handa kaming bumili ng inyong produkto sa dobleng presyo. Napuno ng pagtataka ang mukha ng mga tripulante. Pati si Tio Chen ay natigilan. Lumingon siya sa akin at nagtanong, Xiao Mu, ano sa tingin mo? Umiling ako, at mariing nagsabi, Tio Chen, pinapatagal lang nila ang oras. Hindi tayo pwedeng malinlang. Barkong pandigma na bibili ng pagkain sa bangkang pang-isda. Walang ganitong bagay sa mundo. Nang matagal kaming walang sagot, tila napagtanto ng kabilang panig na nabuko na ang kasinungalingan. Agad silang nagbago ng tono at nagsalita ng diretso. Nanyo 5718. Minamahal naming mga kaibigang mangingisda. Nahuli ninyo ang aming bagay. Pakibalik ito sa amin. Handa kaming bayaran ang inyong mga pagkalugi. Pagkasabi nito, biglang sumabog ang tawanan sa buong barko. Haha, talagang nahuli natin ang kayamanan nila. Batang amo, ikaw talaga ang astig. Ngunit matapos ang tawanan, may ilan pa ring nag-aalalang tumingin kay Tio Chen. Hinihila natin ang dambuhalang bagay na ito. Kahit sagad ay 15 knot lang ang bilis natin. Paano kung talagang salpukin nila tayo? Pagkarinig nito, nag-isip sandali si Tio Chen. Sabay mababang tinig na nagsalita, kahit makipag-usap man tayo. Kailangan pa ring alam natin ang sitwasyon. Dapat muna nating malaman kung ano ang nasa ilalim, para hindi tayo mapasunod sa gusto nila. Pagkasabi nito,
Agad na tumayo si Shaolin na pinakamagaling lumangoy sa barko. Tio Chen, magaling ako sa tubig. Hayaan ninyo akong sumisid at tumingin. Ikinumpas ni Tio Chen ang kamay. Senador Yes, napakalmayin muna ang lahat. Huwag muna magpanik. Subukan muna nating siyasatin sila. Pagkatapos, dinampot niya ang radyo, at nagkunwaring mukhang pera na nagtanong. Barkong nasa kabila, ano ba talaga ang nawala sa inyo? Magkano ang balak ninyong ibayad sa amin? Nang makita nilang tila kami ay kumagit, labis na natuwa si Andre. Agad niyang inutusan ang tauhan na sumagot. Nanyo 5718. Ang nahuli ninyo ay mga minang pandagat na inilatag namin. Sapat ang lakas nito para wasakin ang inyong bangkang pangisda. Para sa inyong kaligtasan, agad ninyong putulin ang lambat. Handa kaming magbayad ng $100,000. Kakatapos pa lamang sabihin, biglang nagkagulo ang loob ng tulay. Minang pandagat, may mga taong nagulat at napatalon. Tio Chen, bilisan na at putulin ang lambat. Umaasa pa sa akin ang buong pamilya ko. Hindi pwedeng ipusta ang buhay dito. Ang iba pang tripulante ay sabay-sabay ring nanghimok. Lahat ay nag-isip na para lamang sa isang bagay na maaaring sumabog anumang oras ay hindi sulit ang magsapalaran. Habang tinitingnan ng naguguluhang mga tripulante, nagsimulang mag-alinlangan sa loob si Tio Chen. Sa sandaling iyon ay bigla akong nagsalita. Tio Chen, pakiramdam ko ay may mali. Kung talagang minang pandagat iyon, kailangan ba talaga nilang humabaw ng ganito kahigpit? At magkunwaring labis na nag-aalala sa ating kaligtasan? Sa tingin ko, kailangan pa ring may sumisid para tumingin. Hindi tayo pwedeng matinag sa pananakot nila. Pumikit si Tio Chen at nag-isip sandali, at napagtantong may punto ang sinabi ko. Agad niyang ikinumpas ang kamay, at inutusan silang maghanda ng lubid. Kasunod ay isang malakas na lagaslas. Tumalon sa dagat ang pinakamahusay lumangoy na si Shaolin. Maya-maya lang, ay narinig kaming malabong sigaw mula sa dagat. Diyos ko, hindi ito minang pandagat, isang malaking itim na isda. Sandaling natigilan ang mga tripulante. Pagkatapos ay may nakaunawa, sumigaw ng may pagkabigla sa mukha. Malaking itim na isda, talagang isang submarino. Hindi ko napigil ang matawa. Hindi ko inakalang submarino pala ang ibinigay na lokasyon ng mga dolphin. At malamang ay isang walang taong submarino. Tanging walang taong submarino lang ang maaaring mahuli ng ating lambat. Walang taong submarino, may mga taong napamulagat, mas mahal ito kaysa sonar. Hindi na kailangang itanong, may isang malakas na pumalakpak sa hita, at masiglang sumigaw. Noon kahit sonar lang ay may gantimpalang 10,000. Ito ay isang buong walang taong submarino. Tiyak na yayaman tayo ng malaki. Karangalan ito sa pamilya. Sa sandaling ito, ang mga taong kanina ay takot dahil sa sinasabing mina. Ngayon ay punong-puno ng sigla ang mga mukha, para sa mga mangingisdang ito. Ang karangalan sa pamilya at pangalan sa angkan ay hindi matatanggi. Sa pagtingin ko sa kanilang sigasig, naramdaman ko ring kumulo ang dugo ko. Malakas kong sinabi, mga tiyuhin, ito ay magandang pagkakataon para maglingkod sa bayan. Ang kayamanang ito ay dapat manatili, kahit isugal ang buhay na ito. Ipapasa ko pa rin ang submarino sa bansa. Ama, isusugal natin. Sabay-sabay na nagdiwang ang lahat. Nakangiting tumingin sa akin si Tio Chen. Punong-puno ng kasiyahan ang kanyang mga mata. Nagkaisa na kami sa panig na ito. Samantala si Andre sa kabila ay patuloy na naghihintay. Hindi namin sinagot ang utos na putulin ang lambat. Agad niyang naunawaan na nabisto na ang kanyang kasinungalingan. Lunukin mo. Agad siyang umungal at nagutos. Itulak ninyo sila. Ayokong maniwalang hindi sila takot mamatay. Dapat mabawi ngayon din ang walang taong submarino. Nakitang muling bumibilis ang dambuhalang barko ng kalaban. Agad kong tinawagan ang Coast Guard. ข้างหลังยังมีลูกค้าอีกเยอะรออยู่ Ngunit ang maliit na bangkang pangisda ay walang kakayahang humarap sa 5,000 toneladang barko. Ang humingi ng tulong ang tanging pagpipilian namin. Agad na nasagot ang tawag. ไปหนิงปิงเหมือนถูกกระตุ้นอย่างรุนแรง Di nagtagal. Naalala ni Chihiro na marunong ng mahika si Zen iba. Nakaupo sa paligid ng mesa ang mga matitipunong opisyal na nakauniforme. Seryoso ang mga mukha, katatapos lamang iulat ng matandang general na si Long Tian ang sitwasyon. Dahil tahas ang hinihingi ng no-face na makita siya. Sobra na ito, ang barkong pananaliksik ng Agila ay naglakas loob pang habulin ang ating bangkang pangisda sa sarili nating teritoryo. คุณผู้หญิงถ้าต้องการความช่วยเหลือ Noong mga nakaraang panahon, mahina pa ang lakas ng dragon na bansa, marahil ay napilitan lamang magtiis. Ngunit ngayon, mabilis na lumalakas ang Coast Guard ng dragon na bansa. Isa na itong ganap na ikalawang hukbong dagat.